Ano po sa inyo, si Rapitol po. Hingi po ako ng tulong sa inyo na makauwi po ako. Takot po ako sa amo kong babae na masaktan ako ulit. Sa agency naman po kasi ayaw nila akong pauwiin po. Ayaw nila akong ibalik sa agency. Takot na ako. Si Rapi, ikaw lang po makakatulong sa akin. Tulungan niyo po ako sa Rapitol po. Johnny, gano'ng katagal na si Luna? 3 months po, ma'am. 3 months pa lang. Opo. Ito ba ang unang pagkakataon niya na maging OFW? Hindi po. Pangalawa na po. Pangalawa. Opo. Wala namang naging problema Opo. nung sa una niya. Okay. Kailan mo huling nakausap si Luna? Ma'am, nakakausap ko naman po siya, ma'am, pag Nakakausap mo? pag may load po. Okay. So, kumusta naman siya ngayon? Kailan kayo kaya huling nagkausap? Ito po, ma'am, nakausap ko po siya, ma'am. Nakausap mo siya. Nakausap mo na rin ba ang agency? Nagbigay ba ng update sa inyo ang agency niya? Hindi po, ma'am. Hindi sila kumikilos. Bali, 1 buwan na po yung namin sa kanila, ma'am. Hindi kumikilos ang agency. Sino ang nagsumbong sa agency? Si Luna mismo o ikaw? Yung kapatid ko po. Si Luna mismo. So, nakausap ni Luna itong PhilWorld Recruitment Agency. Okay. Ano naman ang sabi ni Luna sa'yo? Kailan niya huling nakausap ang agency niya? Ma'am, nakausap ko nung kahapon ay pumunta daw po si Regine doon. Sino si Regine? Yung nga po yung sekretary po. Okay, si Mary Jane. Opo. Pinipilit po siya na maggagawa ng salaysay po na pinapatrabaho po siya, ma'am. Okay. Doon, pinuntahan siya sa bahay ng amo po. Okay. Nakausap ba ang amo niya doon? Opo, ma'am. So nagkaharap-harapan yung foreign recruit, kasi ito yung foreign recruitment agency di ba? Oh. At saka si Luna, tapos kailangan ngayon ng parang salaysay. Ano daw klaseng pananakit ang ginagawa? Naikwento ba niya? Kasi yung kapatid, ang dalawa kasi ma'am ang nagtatrabaho doon po, kambal po sila. Kambal? Babae? Babae din po. Tumawag po sa kanya. Nakita niya po doon sa sasakyan po na sinasaktan nga po ng amo. Tapos dinala sa agency, sinasaktan din po siya. Kaya nagkaroon siya ng takot po, ma'am. Tapos ito pa po, ma'am. Sino ang dinala sa agency? Si Luna? Opo, ma'am. Dinala ng amo. Tapos binalik ulit sa kanila po sa... Binalik ulit Opo. doon sa amo? Amo. Kailan daw ito? Ma'am, kasi na po, ma'am, nang mag-iisang buwan na po. May 3 buwan po. Yung 1 buwan na sinabi sa akin po yung ganun po. Okay, so ibig sabihin bago lang. Opo. Yung So para lang mabigyan rin natin ng liwanag yung proseso. Ito kasing mga local natin ng mga recruitment agency, meron yan silang tinatawag na counterpart na foreign recruitment agency. So sila, yung nandoon sa Riyadh, sila ang dapat na makipag-usap doon sa amo, employer. Doon sa employer. At saka hindi basta-basta, may proseso. Okay, may proseso. So natutuwa tayo na nagkaroon na ng paghaharap. Ang hindi ko lang maintindihan at gusto natin maliwanagan, bakit binalik pa rin? Kasi kung meron ng allegation ng pananakit at saka mismong ang amo ba ang nagdala sa kanya doon sa agency? Opo, ma'am. Bakit siya dinala doon sa agency ng amo niya? Kaya po, ma'am, kasi tinawagan niya yung pulis po, ma'am, dahil sinasaktan po siya. Tapos doon ninatid doon sa agency. Ang problema lang po, ma'am, pagdating niya doon sa agency, sinasaktan po siya. Ng agency po doon. Ng agency naman? Mismong agency yung lalaki daw po ng mataba, yun ang sinabi sa akin po, hindi niya kilala, pero yung lalaking mataba. Attorney Sherilyn, magandang hapon po. Si Attorney Aina Magpali ito. Magandang hapon, Attorney Aina. Ma'am, kahit na magpapasko na, eto na naman po, isang humihingi ng saklolo. And ma'am, ito apparently, dinala na siya ng amo niya to the foreign recruitment agency. But there is an allegation na mismong yung foreign recruitment agency officer or employee ang nananakit sa kanya. Would you have any information on this po? Actually, tinawagan namin yung Philippine Recruitment Agency, no? Unfortunately, Attorney Aina, wala pa rin sila mabigay na update. Okay. But we already coordinated this also to NWO Riyadh para ma-actionan. Yes. We're just waiting for, meron daw kasi pong video, para at least makapag-request po tayo ng police assistance. Yes. Kung meron talagang proof na sinasaktan siya, mas better po yun, Attorney Aina, para mabilis po siyang ma-assist po ng ating MWO. Ma'am, for a process lang, para po rin na medyo mapanatag ang loob ng kapatid na nandito, no, si Johnny. Ma'am, pagka hindi na natin naaasahan yung foreign recruitment agency, tayo na yung directly na pumupunta. Ay, ayan na pala yung video. Ayan, no. Okay, yan po ang ating... Ito po yung video na sinasaktan siya ng amo niya sa loob po ng kotse.
Tama? Opo, ma'am. Ito during a call with her twin. Opo. Okay? So, may twin po ito siya. And while on a call, hindi yata alam ng amo, Oo. na naka-live, na live yung call, sinasaktan po siya doon sa sasakyan. Ifo-forward natin ito kay Attorney Sherilyn. Attorney Sherilyn Malonzo. If hindi po natin na maaasahan yung Foreign Recruitment Agency officer or the Foreign Recruitment Agency, ano po ang nagiging proseso natin? Okay, our MWO Riyadh po will seek na police assistance Okay? para po ma-pull out po yung ating OFW. And then matibay na ebidensya po yung video. Don't worry, kino-coordinate na namin to. Then we will just get it to ibigay po sa akin yung video po ng na naka-blur lang po kung nakikita yung mukha ng employer. Para Okay. po we could, ayun lang po yung hinihintay po namin para po ma-forward namin sa MWO Riyadh, yun din po yung hinihintay po nila. Para Sige, po maipakita po to sa police authorities doon at para mapunta po ng mga police po yung bahay po ng employer at ma-pull out po si OFW Luda po. Okay. Actually, nakasuot po yata yung amo ng, ano nga tawag nun? Yung Parang bilo po. oo, may suot po siya, sige so po. hindi siya nakikita. Ang nakikita niyo po kanina, yung twin niya. So, Okay, sige yung po. twin niya yun. So, magkamukha sila, no? Kambal, talaga sila? Opo, kambal po siya. May konting difference, pero magkamukha sila. Attorney, as per agency daw po, ay Apo. kanina na lang daw po, bibigyan na daw po ng exit visa itong Okay. ating OFW. But still, Waiting it na. behooves the fact na kailangan i-check rin natin, i-check ng OWA, itong Foreign Recruitment Agency kasi bakit nagkaroon ng ganyan na kaganapan, ano? Luna, nasaan ka ngayon? Dito po sa kwarto ko po, sa kwarto ko po. Sa bahay ka pa rin ng amo mo? Opo, ma'am. Okay. Kumusta naman ang kalagayan mo dyan? Ang pakikitungo ng amo Ma'am, mo? lumalabas lang po ako pag tulog yung amo ko. Okay. Hindi ka naman na sinaktan nitong huling mga araw? Hindi na po, ma'am. Okay. Natatakot na po ako. Gusto ko na po umuwi. Oo. Huwag kang mag-alala, Luna, kasi si Attorney Sherilyn Malonzo ng OWA, yung Director for Operations natin, ay nakatutok na at saka ang report ng iyong local, itong dito sa Pilipinas, Local Recruitment Agency, Opo. nag-aantay na daw sila ng exit visa para sa'yo. Attorney Sherilyn, sino po magbabayad ng ano nito? Pamasahe ni Luna? Dapat po yung employer o kaya yung agency po. Kung Okay. hindi naman po, of course, OWA po and MWO po will be there naman po to shoulder. ensure po na yung kanyang pamasahe po, hindi po siya yung sasagot. Okay. Luna, nakaswelduhan ka na ba nitong huling... Nasweldohan po, pero yung kalahating buwan, hindi pa po. Okay. Kailan mo dapat matanggap yan? Kasi po yung ano ko po is August 15 po. Oo. Yung binigay po, 2 kalahati lang po. Okay, September, October. September, October, November. Dapat meron ka pang makuha na isa pa. Tama ba ako? Hindi na po ako nagtatrabaho kasi ma'am simula nung nag-ano po ako, sinaktan po ako ng amo ko. Okay. Kasi yung agency ma'am, hindi, yung agency dito kasi ma'am sa Riyadh, minura po ako, sabi niya sabi niya, huwag kang bumalik dito sa agency namin. Anong ano nila sa'yo? Bakit kanila pinagalitan? Ikaw na nga yung sinaktan. Hindi ko po alam, ganun daw yung po ugali ni Ma'am Regine po kahit sa mga pag bumabalik po ng agency. Okay. Anong pangalan ng agency dyan? Rawad po. Rawad? Rawad. Rawad. Ano ka lang ha? Lakasan mo lang ang loob mo, tibayan mo lang ang dibdib mo dahil ang tulong ay nandyan na. Hindi naman rin kasi pwedeng walang documentation ito eh. So, kailangan lang natin maayos ang mga dokumento para rin walang aberya sa pag-alis mo dyan, Luna. Attorney Sherilyn, how long will it take to get an exit visa? Ano po, mangyari po kasi Attorney Aina, kung hindi po magbibigay kagad yung employer, syempre pagka-pull out po with the police authorities, dadalhin din po siya sa Ministry of Labor para po doon sa kanyang exit visa. So, hintayin po natin na yung decision ng Ministry of Labor doon na magsasabi po na dapat i-grant po siya ng exit visa. Okay. Tapos ma'am, paano po ito? Kung hindi na siya nagtatrabaho simula nung nag-report siya sa authorities, wala na rin siyang sweldo? Ganun ba yun? Kahit na Ganito po. Kung depende po kung kung ang reason ng kanyang refusal dahil natatakot siya or sinasaktan siya, this will be evaluated po
Padadala po namin siya sa MWO, sa shelter po natin. Okay. Para to ensure po na yung kanyang safety po habang pinaprocess yung kanyang exit visa. Pati na rin po yung mga claims niya. So doon po, meron naman po tayong MWO official po na magmi-mediate po to ensure po na lahat Okay. ng mga claims na dapat niya po makuha ay makukuha niya po. Okay. So, Luna, huwag kang nenervyusin, ha? Huwag kang nenervyusin. Ha? So, iano mo lang, kung kaya mong isulat lahat ng mga nangyari sa'yo, para lang meron kang, alam mo yung meron kang mare-refer na itong araw na ito ang nangyari sa akin, itong araw na ito, gawa ka lang ng maliit na, parang diary kumbaga. Okay? Para madali mong matandaan at maikwento rin sa MWO dyan kung ano ang nangyari sa'yo. Okay? Tapos pag tinanong ka, paano ka sinaktan? So, ginamitan ka ba ng gamit, ganyan, kamay ba, sinampal ka ba, sa mukha ka ba tinamaan, may mga pasaba, may sugat ba? I-ano mo lang yon. Alam ko mahirap. Mahirap ito na matandaan at parang bubuhayin mo yung alaala, pero mahalaga ito sa tinatawag natin na documentation. Ha? Para hindi kayo natataranta. Kasi yan ang ano yun yung baka yung alam mo yung parang tatakot-takutin ka, yung ganyan, parang lilito-lituhin ka. Okay? So, para wag kang malito, isulat mo para klaro. Klaro sa pag-iisip mo, sa puso mo, kung ano ang mga naging karanasan mo dyan. Okay? Opo, Tsaka, wag kang... Ma'am, wala po akong ano dito. Wala po akong ballpen. Isulat mo sa cellphone mo. Meron kang cellphone dyan, ano, di ba? Isulat mo, may notes yan. I-message mo. Padala mo. Nagawin mo mensahe kay Johnny. Para mas madali. Ha? Tapos, depende sa kung paano mo naalala, ganun, para makatulong. Okay? So, may mensahe ka ba, Johnny, sa kapatid mo? Hindi, magpakatatag. Una ay lumapit sa Panginoon. Napakalagang Diyos sa atin. Pakapatag lang ako At dito. talagang magpakalakas. Kasi alam ko na makaka-uwi ka dito sa Pilipinas. Salamat po. At unawain mo yung sinasabi ko na lumapit ka sa Panginoon talaga. Yan, napakalaga sa atin. Dahil ang Diyos na yun, nakakita sa lahat ng ating sitwasyon at tutulungan ka ng Panginoon. At hindi lang ang Panginoon maging sirtol po, lahat ng tumutulong sa atin, tutulungan tayo. Salamat po. Pakapatag lang ako dito. Sa mga anak ko. Kaya niyo makakauwi na rin ako. Pagkatatag lang ako dito para sa lahat. Salamat sa mga tumulong sa mga kapatid ko. Pinatatag niyo ako dito. Kahit sobrang hirap na hirap pa ako, pero pinatatag ko yung sarili ko para sa inyo lahat. Salamat po. Tatrabahuin natin na makauwi ka bago magpasko, ha? Okay? So, tibayan mo lang ang loob mo. Okay? Ma'am Luna, wag niyo po munang ibababa ang telepono. May staff po na kakausap po sa inyo para ma-rescue po kayo dyan, ha? Opo, ma'am. Okay. So, maraming salamat po kay Attorney Sherilyn Malonzo, ang walang sawa natin na kapatid dito sa ating programa. Director for Operations ng OWA. Attorney Sherilyn, maraming salamat po. Welcome po, Attorney Aina. Okay. Thank you. Johnny, makakausap mo pa yung kapatid mo. Siguro off-air na lang, ha? Sige po. Para ano. At makakaasa ka na ang wanted sa radyo ay hindi tatantanan. Opo, Itong kaso salamat po. Salamat. Okay. God bless po, ma'am. Okay.